7. I have no notion if you in fact have seen or heard about it. It's a resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry at the earliest possible opportunity into the alleged money delivery scheme involving 18 former military personnel employed by Congressman Saldico and the reported cooperation of certain government officials with the International Criminal Court. And we were all dismayed by the revelations yesterday, and as a result, I am hopeful that this will be the beginning of a very serious and comprehensive investigation which will result in charges and punishment if there are guilty parties. At nananawagan rin ako sa ating magigiting na kasapi ng Philippine Marines na kung may paratang, ilatag ninyo ng malinaw. Kung may ebidensya, ilabas ninyo ng buong tapang. Kumbaga sa maleta, mananatiling sikreto ang laman niyan kung hindi ilalatag sa lamesa at bubuksan. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Hindi maaring ang institusyon ng Senado at pati na rin ang Kongreso at ang dangal ng bawat halal ng bayan, Senado man o Kongresista, ay mayurakan ng walang kalaban-laban. Batid ko na nagpahayag kayo na nais ninyong tayuan ang mga pahayag ninyo under oath. Yan din ang aking inaasahan at susubaybayan. Tama ang hakbang na yan upang maging opisyal ang lahat. Pinoprotektahan ko ang Senado hindi dahil sa mga personalidad, hindi dahil kaibigan ko sila, kundi dahil ito ang tinig at tanggulan ng ating bansa. Kaya kung ang mismong tanggulan ang inaakusahan, marapat din na dito magharap-harapan na. Sa ilalim ng panunumpa, sa ilalim ng batas, sa harap ng taong bayan. Huwag tayong masiyahan sa likod lamang ng isang press conference. Kung kayo'y tunay na naglilingkod sa katotohanan, magharapan tayo dito sa Senado. Ang Senado ay hindi tatakbo o tatalikod, lalo na kung may nadawit na hindi dapat. Sa aking mga kasama na senador, ito rin ang pagkakataon para linisin ang inyong pangalan at itindig ang dangal ng institusyon. Maraming salamat po. Andito naman po yung affidavit. Siguro nakita naman ninyo yung joint affidavit na mahaba na ginawa ng ating mga Marines kahapon. Ang balita ito ang karugtong ni Sergeant Gutesa at may susunod pang 12, isang dosena pang Marines na lalabas. Meron ring sasabihin. Tungkol dito, duty rin kay Congressman Saldico dati. Meron rin umiikot na iba't ibang mga link matrix. Siguro nakita na rin ninyo. At ang talagang binibigyan ng pansin nito at dinidiin ay yung mga mastermind. Sapagkat alam naman natin lahat na hanggang ngayon, ang tinutumbok pa lamang ay yung mga small fry ika nga, yung mga dilis, yung mga maliliit at maliliit na kasangkot. Malaki man ang halaga, hindi sila yung mga tunay na mastermind. Tumbukin na ang mga mastermind at katulong natin ang ating magigiting na mga Marines. Yun lang po. Maraming salamat. Po? Pwede may attach, i-addendum natin. May mali-mali Sabi, ang haba-haba rin kasi ng affidavit eh. Pati yung spelling ni Attorney Baligod, mali eh. This one. Yung sa atin, signed ba? Yung affidavit? Parang signed naman yata. Ma'am, how can we be assured na magiging objective kapag dito sa Senado inimbestigahan? Well, palagay ko, makikinig naman ang lahat kapag dumating sila rito at kahit ano pang pagkukuble ang gawin, maririnig ng tao ng direktamente. Po. Ma'am, meron na po bang nagparating sa inyo na meron din silang concerns for their lives? Especially after nga po nung nangyari kay Sergeant Gutesa. Oo, hindi natin alam kung ano nangyari kay Sergeant Gutesa, pati yung kanyang pamilya nanganganib.
lahat itong mga Marines na to, matagal ko nang naririnig na nais lumabas, yun nga lang, nag-aalala sa kanilang buhay, ang trabaho at buhay din ng kanilang pamilya. Ma'am, if ever po mag-agree sila na humarap po dito sa Senado, Hindi ba can the Senate... nagbo-volunteer yung attorney Levy kahapon? Opo. Na patawagin daw sila at handang-handa daw sila. Can the Senate offer them any protection po? I hope so. Karapat-dapat lamang na talagang protektahan sila. Ang mahirap sa Pilipinas kung tutuusin, kung yung mismo pang whistleblower ang pinarurusahan eh. Dapat may sadyang witness protection tayo. Ma'am, have you spoken with the majority about this? Are they also available? Wala, here? nagulanta lang talaga ako kahapon. Nagulat lang kaming lahat. At nakikinig ako actually dun sa ICC, di ba, ikalawang araw ng pagbunyag ng confirmation of charges. Kaso, lumitaw ito, no? Pinapatay nga yung storya kaya inaasahan ko na sa pamamagitan ng resolusyon, marinig natin ang katotohanan. Pero, yun nga, nakikinig ako dun sa ICC. Biglang eto nga ang naging balita. Nagulat ako at may $2 million pa raw para sa ICC, sa gastos ng ICC. Nakakagulat naman yun. Kung binayaran yung mga investigator, pwede ba naman nating sabihin na bias yan o binili yung ebidensya, contaminated ba yan? Ano ba ang status niya? Ano ba ibig sabihin niyan? Tapos maya't-maya, inaabutan pa ng paper bag at kung ano-ano pang pandagdag daw sa kanilang tsibog, tirahan, kung saan-saan lakad nila, nakakagulat naman yung ganun. Ma'am, in other news, may napili na daw si VP Sara na VP niya. May any chances that Hindi ko alam. Akala ko magda-double style sila. Wala nang VP pipiliin. Basta karambola na kayo. So, did you talk to her about it? Ay, wala. Ang problema lang ngayon si VP Sara at saka si former President Duterte at sila talaga ang humaharap na napakabigat na mga paratang. Isa kayo sa tinuturo na possible ng mga kasamahan nyo and even Duterte supporters. Talaga naman, forever running mate na ako ni Inday Sara. Running, walking, sitting, standing. Talaga namang suportado ko siya. So, if may pag-uusap or kakausapin kayo Hindi. about it, no? As in, Hindi naman categorical no, ma'am? pinag-uusapan kasi ang layo-layo pa sa totoo lang. Parang siya lang naman talaga ang nag-announce. Di ko nga alam kung talagang handang-handa dahil sa palagay ko, naglulugmok na kasi at nalulungkot siguro yung mga naniniwala sa kay VP Sara, sa mga Duterte. Sobrang bugbog na sila Siguro, pambigay buhay na lang yun. At kahit walang masyadong handa, wala naman line-up, walang running mate na maayos, sige na lang. Para tignan natin kung talagang kakayanin. But you think she's serious naman, si VP Sara? Oo naman, hindi naman niya nagsasalita na walang bigat. Po. Ibang issue rin. Ma'am, pwede lang hingin namin yung comment nyo sa kasama nyo po sa minority, si Senator Bato. Kasi naharap na po siya sa ethics complaint, may nag-file po kanina. Ganon. Hindi ko pa nakikita tignan natin. Hindi ko pa nakakausap si Senator JV ang chair, di ba, ng ethics. Hindi ko alam kung anong gagawin nila. Dapat ba siya Naawa naman ako kay Senator Bato. Kapitbahay ko yun sa opisina. Meron nga nagsasabi na hindi daw kukuha ng sweldo at wala na raw yung opisina niya. No work, no pay daw ang basehan. Hindi ko maintindihan. Tama ba yun o hindi? Parang hindi naman yata. dapat na rin ba talaga siyang singilin, ma'am? Dahil sa tagal na rin po nung absences, he's not performing din po talaga. Ginusto ba niya yun? Si Senator Bato, kilala ko yun Atat na atat magtrabaho yun. Ang aga-aga pumasok. Parating nakababad sa lahat ng committee hearing. Ang hilig-hilig na magtrabaho yun. Wala sa katawan nun na hindi magtatrabaho. Ang problema, hindi siya nakakasigurado na bibigyan talaga siya ng proteksyon. Dahil may iba't ibang sinasabi dito. Kaya yun nga ang alma niya. Pero kung sa pagtatrabaho, hindi naman siguro pwedeng sabihin na ayaw niya magtrabaho.
Napipilitan lang yung tao. So, gaano katagal, ma'am, siyang dapat pagpasensyahan ng Senado na hindi pumasok po? Dapat may assurance na talagang ipagtatanggol ang mga senador na inaakusahan sa ibang bansa. Nakita naman natin yan, di ba sa nakalipas, ang mga senador, nakakaasa naman dito sa Senado. But no communication with Sen. Bato, ma'am, so far? Wala na eh. Nung November, meron pa eh. Pero hindi na sumasagot eh. So, isa lang. Your stand would be, still be patient with him, na hintayin siyang pumasok? Sa palagay ko, hindi naman niya ginusto to eh. This was not intentional. This was not what he wanted. But if there are threats to his person, there are threats to him that will not be responded to, and he himself will not be protected, mahirap naman siguro pilitin yung tao na pumunta. Sana may assurance siyang konti na kahit papano, katulad ng dati, yung mga senador, pinagtatanggol ng Senado. Wala ngayon ba, tingin mo? Hindi ko alam eh, parang paiba-iba kasi minsan yung sinasabi. Yung ibang senador, ibang sinasabi. Kaya hindi ko rin mabintang si Senator Bato eh. Yung ethics, pasensya, hindi ko pa nakikita eh, kanina umaga raw. I haven't seen it and I haven't spoken to Senator JV regarding that. Pero ma'am, yung pong sa reso nyo, sa minority, may mga nagsabi na rin ba sa majority na pipirma po sila? Dun sa, Saan? Yung sa reso po, dun sa... Aling reso to? Yung sa minority reso, yung sa ICC. Ah, Na kailangan yung sa dumaan po sa ICC. courts muna ng Pilipinas. Parang meron, oo. Ang sa oo, majority. Oo. Kasi wala naman sinasabi doon na controversial kung tutuusin eh. Ang posisyon ko nga, there's nothing more to interpret or to construct. That in fact, the Constitution is loud and clear and that a Filipino court should first issue a warrant before any foreign tribunal can get involved. Para sa akin, ang liwaliwanag nun, sinasabi lang ng reso, liwanagin yung options of surrender and extradition that are found in our Republic Act in Section 17 and to interpret both paragraph 1 and 2 in conjunction with each other. So, parang napaka-inoffensive, innocuous naman yata yung resolution namin. Hindi naman siya controversial. Parang siguro, magtatanong sa Korte Suprema, ano ba talaga interpretasyon ninyo dito? Para sa akin, wala namang i-interpret, ang liwaliwanag. Thank you. Thank you, ma'am. O, yun lang. Happy